Buhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin habang pinagdiriwang natin ang Kapistahan San Bernabe. At ngayon, taglay ang pusong mapagpasalamat, patuloy nating itaas ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita ay masigasig niyang inilahad at patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humakayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bisang pampalit na pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay makaikarapatan sa kanyang ikabubuhay. At sa mambayan kayo ngayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon bilang kayo habang sa lugar na iyon. At pagpasok nyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, pananatilihin niya ang kanila ang iyong pagbati. Ngunit kung hindi, bawiin niyo ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Mayroon pong tatlong bahagi ang ginagawa ng Panginoon o sa tinatawag nating misyon. Ang una ay ang tinatawag nating pagpapahayag ng mabuting balita. Ikalawa, ang pagpapagaling sa mga may sakit. At ikatlo, ang pagpapalayas ng masamang spirito. Ito po yung tatlong ginagawa at pinapahayag sa pamamagitan ng pagganap
ng misyon na ipinagkaloob din po sa ating lahat. Bilang mga binyagan, tayo po ay inaanyayahan at tayo po ay binigyan ng tinatawag nating responsibility na ipahayag ang mabuting balita at pagalingin ang mga may sakit, gayon din naman ang pagpapalayas ng masamang spirito. Siguro tinatanong niyo po sa akin, Father, trabaho niyo lamang po yan, pari kayo eh. Kayo po yung pwedeng magpahayag ng mabuting balita. Ngunit sa pagkakataon pong ito, bilang mga binyagan, tayo pong lahat ay dapat magpahayag ng mabuting balita. Nangangahulugan, hindi lamang po ako bilang isang pari ang pwedeng magpahayag ng mabuting balita, kundi tayo pong lahat. Hindi po inaasahan lamang ito sa mga taong simbahan, kundi inaasahan po ito sa bawat isa sa atin. Kung natatandaan niyo po, tayo po raw kahapon ang sabi, ikaw ang asin at ilaw ng sanlibutan. Makikita po natin ang pagpapalasa ng ating pong pananampalataya kung ang ating pong pananampalataya ay ating isinasabuhay. Nangangahulugan, tayo po rin ay ang ilaw ng sanlibutan. Kailangan tayong magdingning sa gitna ng kadiliman. Papaano to? Sa pamamagitan po ng ating testimony. Kung papaano natin isinasabuhay ang pananampalatayang ito. Kahit naman po si Amang Francisco ng Assisi, ang sabi niya po ay ito, kung ikaw ay magpapahayag ng mabuting balita, gumamit ka lamang kung kinakailangan ng salita. Ngunit dapat mong gamitin ang iyong mga gawa. Mga kapatid, malinaw po na ang testimony po ay hindi po ang pagsasalita at pagpapahayag ng mabuting balita, kundi ang pagsasalarawan sa mabuting gawa kung ano ang laman ng ating pananampalataya. Sa mga katuwid, mga kapatid, hindi po pala lamang sa salita na ipapahayag ang tinatawag nating mabuting balita. Kaya kahit po si Saint Anthony na magdiriwang po ng kanyang kapistahan, ano po ang sabi niya? Actions speak louder than words. Kaya dito pinakikita po ng ating pong testimony, ang ating pong witnessing, ang siyang pinaka-powerful way of evangelization. Kung ganoon mga kapatid, ito ang isa sa ating misyon. Ikalawa ang tinatawag nating pagpapagaling. Siguro iniisip natin, ang pwede lang magpagaling, mga doktor. Pero sa pagkakataon pong ito, meron po tayong kakayanang magpagaling. At ito po yung maranasan ng mga taong nanghihina, mga taong nalulungkot, mga taong nawalan na ng problema. Ito po yung spiritual sickness na pwede po nating pagalingin. Maaring hindi physical, ngunit sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa mga taong ito, gagaling sila. Bakit? Dahil mararamdaman po nila ang presensya ng Diyos. Makikita po nila sa pamamagitan ng ating pong concern and love. Kaya ang unang mission po ng ating Panginoon ay ito, sinasabi sa atin ang commandment, love one another as I have loved you. Dito pinakikita po sa atin ang kakayanan nating magpahayag ng tinatawag ng batas ng pag-ibig. At ang batas ng pag-ibig na ito ay nagsisiwalat ng kagalingang pwede nating ibahagi. Kapag may concern ka na po sa iba, kapag nagmamahal ka na po sa iba, ang dulot po nito ay kagalingan na masigit pa sa kagalingang pisikal ang pwede nating maiparamdam sa ating kapwa. Ikatlo, ang tinatawag nating pagpapalayas ng masamang spirito. Father, kahit nga po sa simbahan, may tinatawag tayong mga exorcist. At yung mga exorcist lamang po ang pwede pong magpalayas ng masamang spirito. Tayo pong hindi binigyan ng authority or faculty para magpalayas ng masamang spirito. Aba, delikado po ito. Kung tayo mismo ay hindi binigyan ng karapatan na magpalayas ng masamang spirito.
Kung ganun, ano po ang pwede po natin gawin? Mga tatay, mga nanay, you have the authority inside your home. Sa pamamagitan ng pagkilala na kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa inyo bilang ama ng tahanan, bilang ina ng tahanan, mapapalayas nyo po ang masamang spirito dahil kayo'y pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan at authority na palayasin ang masamang spirito. Alam niyo po mga kapatid, sa tahanan po natin, meron pong mga demonyo Sa tahanan po natin, may mga masasamang spirito. Paano natin palalayasin to? Ipakita mo po ang pagsasabuhay mo bilang isang ama, bilang isang ina, nang sa gayon manindigan ka at ipakita mo na ang pinanghahawakan mo walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag nakita po ito ng masamang spirito, I assure you, lalaya sila dahil ikaw ang may kapangyarihan, pinatawan ng Panginoon at pinagkalooban upang umalis ang masamang spirito. Kung gano'n, hindi mo halos kinakailangan ng exorcist. Bakit? If you just live according to your faith, kung atin lamang pong isasabuhay ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin. And in the end, kung tayo po ay makaka-encounter ng mga missionaries, kung tayo po ay makakakita ng mga taong naglilingkod sa simbahan tulad ng mga hinirang para sa tinatawag nating gampanin ng gantong gawain, take the opportunity, help them, support them, dahil ito po ay isang misyon na ipinapahayag natin ang mabuting balita. Amen. Magsitayo na po. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Ating tutugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway may pahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagmimisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganipin ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na may pahayag at may tatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Barnabas, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap at mapalaganap ang iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama,
nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay gawing mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa miningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sabagat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid ang bansang liwanag sa mabuting balita. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol sa ligang katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan sa pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig, pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling paghabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Tanang kaparian, mga reliyoso, diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose, kaysa ng mga apostol Bernabe at lahat ng mga banal San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pag-anuban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang iyong ulo para sa pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan sa iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, dasalan, 10 ng mga panalangin taglay-taglay upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.